Breaking news mga kabayan, Taiwan nagsimulang maglagay ng mga pampasabog na nakalutang sa kanilang katubigan bilang patibong sa militar ng China kung sakaling aatake ang mga ito. Para sa Taiwan, kailangan na nilang maghanda ngayon para pagtibayin ang kanilang depensa. China Coast Guard paikot-ikot sa Rectobank. Ano naman kaya ang pakay ng barko ng China sa isa sa mga lugar sa West Philippine Sea na pinakamayaman sa oil at gas? Amerika nakapwesto pa rin ang kanilang carrier strike group sa pagitan ng Baho de Masinloc at Zambales upang bantayan ang anumang ikinikilos ng militar ng China. Seguridad ng Pilipinas at Taiwan pinapahalagahan ng Amerika. South Korean Coast Guard tuloy ang kanilang pakikipaglaban sa mga iligal na barko ng China sa kanilang exclusive economic zone. Politiko sa Pilipinas tahimik sa agresyon ng China, nagbubulag-bulagan sa maling asal ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ng senador na wag na tayong makipag-away sa China. Ang tanong, tayo ba ang nang-aaway o tayo ang inaaway? Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Taiwan military naglagay ng mga nakalutang na pampasabog sa kanilang katubigan bilang paghahanda sa anumang posibleng pagsalakay ng China. Hindi nag-aaksaya ng oras ang Taiwan. Posible anumang oras sasalakay ang puwersa ng China sa kanila at mabuti nang sila ay nakahanda na. Sa ibang balita naman, hindi takot ang Amerika na pumagitna sa isyu ng China at Taiwan. Sa katunayan, ang USS Abraham Lincoln CVN-72 ay nakabantay sa pagitan ng Baho de Masinloc at Zambales. Ito ay bilang dagdag proteksyon sa Pilipinas at Taiwan, paging sa Baho de Masinloc na pwedeng agawin ng China sa oras na umatake ito sa Taiwan. Sa katunayan, dineploy ng US Air Force ang kanilang MQ-4C Triton, ang pinakamalaking unmanned aerial system ng Amerika sa pagitan ng Taiwan at sa Hilagang Luzon. Kung talagang matapang ang People's Liberation Army, bakit hinayaan nilang lumapit sa China ang nasabing drone ng Amerika? Alam ni Xi Jinping na hindi nagbibiro si President Trump nang sinabi nito na mag-ingat ang China sa kanilang mga hakbang, lalo't mas pinapalakas pa nito ang puwersang militar ng Amerika. Sa ibang balita naman, tuloy naman ang ginagawang hakbang ng South Korea upang labanan at sugpuin ang illegal Chinese fishing militia sa kanilang katubigan. Ayon sa datos ng South Korean Coast Guard, nasa 400 na mga Chinese fishing vessel ang kanilang naitaboy, nahuli at kinumpiska. Kabilang na rin dito ang pagkakulong ng mga Chinese national na sakay ng mga nasabing mga barko. Dagdag pa ng South Korea, dapat maging malakas at walang takot na harapin ang mga piratang Chino na nanghihimasok sa South Korean Exclusive Economic Zone. Bagong taon, bagong hamon para sa Pilipinas. China Coast Guard 2305 namataan ng open source na ito ay nagsasagawa ng agresibong pagpapatrol sa Red Bank o Rectobank, ang isa sa pinakamayaman sa oil at gas na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang malinaw na ambisyon ng China na kontrolin ang mga kayamanang nakatago sa ilalim ng karagatan na sakop ng Pilipinas. Huwag tayong pumayag na gawin at suluhin ng China kung ano ang dapat ay para sa mga Pilipino. Kaya kahit sa anumang paraan, ipakita natin sa China na hindi tayo basta-basta na lang yuyoko at tanggapin kung ano ang gusto nila. Ayaw natin ng digmaan. Hindi tayo nakikipag-away sa China. China ang siyang nananakit at balakid para makapaghanap buhay ang ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Kahit hindi tayo papayag ng mga Pilipino na mawala sa atin ang karapatan natin sa Rectobank. Ang atin ay atin lamang, hindi para sa mga Chino. Kung meron mang ibang politiko na itinuturing na nakikipag-away tayo sa China, iba naman ang pananaw nating naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa atin. Tayo ang inaapi, tayo ang sinasaktan, tayo ang ginigipit, tayo ang umiiwas, at higit sa lahat, tayo ang sinusuportahan ng maraming mga bansa dahil alam nila na nasa tama tayo. Ipinapakita lang natin sa China na ang pagtindig natin sa West Philippine Sea ay laban ng karapatan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Tahimik at pikit mata ang mga politiko natin sa ginagawang pag-water cannon at pagwasak sa mga barko ng mangingisda at barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang lakas ng loob nilang magsabi na itigil natin ang pakikipag-away sa China. Sa halip na China ang kanilang pagsabihan, mga inosenteng Pilipino pa ang kinukumbinsi na parang tanggapin na lang natin at ipaubaya na ang West Philippine Sea ay para sa mga banyaga. Ang tanong, payag ba kayo dito mga kabayan?
Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China, diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po ay nabas diyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po ay pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol, may trade na po tayo sa China. Sana buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo diyan sa China. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo diyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na tayo ay makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po ay makipagnegosyo. Laban Pinas.